Beep, 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 continue on our way. Might be a long journey. Traffic may come, we'll reach our destination. Jesus Christ is the only way, the truth and the life. No one goes to the Father except by Jesus Christ. Have faith in Him, go on our highway of faith in Jesus Christ. Go, go, let's go together to faith, a highway of faith in Jesus Christ. Go, go, let's go together to faith, a highway of faith in Jesus Christ. Hello! Kamusta kayong lahat? Ako'y super excited na. Kaya tara, samahan niyo ako sa Faith Highway. Pero bago ang lahat, manalangin muna tayo. Lord, thank you po sa araw na ito at sa biyaya at gabayan niyo po kami sa aming mga pag-aaralan. In Jesus' name, Amen. I have hidden your word in my heart. I have hidden your word in my heart. I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you, that I might not sin against you. I have hidden your word in my heart. I have hidden your word in my heart. I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you, that I might not sin against you. Everything was made by the Creator, the heavens and the earth, the sky and sea. Everything was made by the Creator. I know without a doubt that He made me. For nothing else in all of God's creation will always live and never cease to be. But God gave me a soul and brought salvation, so I can live with Him eternally. A soul that wants to love Him, a soul that wants to serve Him, a soul that wants to do His holy will. A soul that's always for Him, worships and adores Him, a soul that God the Spirit longs to fill. Sino nga ulit ang ating unang mga magulang? Magaling! Sina Adan at Eva. Muli, ako nga pala si Teacher Angel. At ito ang aking pamilya. Ating tandaan na ang pamilya ay hindi lamang sa nanay, tatay o mga kapatid. Maaring ito sa tito o tita, lolo, lola, maaari din sa mga kaibigan. Basta nandun ang pagmamahalan, matatawag mo itong pamilya. At nakaraan, ating nga nalaman na mayroon pang mas malaking pamilya na pwede tayong mapabilang. At ito ang tinatawag ng pamilya ng Diyos. Atin po itong alamin. Handa na ba kayo? Sa pasimula pa lang ng mundo, ay naroon na ang tinatawag na pamilya ng Diyos. At ito ay binubuo na 3 persona. Ating alalahanin at 3 persona na ating napag-aralan. Ito ay ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Walang isa man sa pamilyang ito ang nagagalit o nagsasalita ng mga masasamang bagay o nagsisinungaling sa isa't isa. Ipinagkaloob ng Ama sa Anak ang lahat ng meron siya at palaging ginagawa ng Anak ang mga bagay na malulugod ang Ama. Ganyan ba sa inyong pamilya? At tingnan kung iyon ay maaaring mangyari. Sinasabi sa Biblia sa atin na isang araw ay sinabi ng Diyos. Ngayon ay lalangin natin ang tao. Ating gawin siyang kalarawan natin. Gusto ng Diyos na magkaroon ng isang pamilya ng mga tao na maglalarawan kung ano ang tulad niya.
Kapag tumitingin tayo sa isang salamin, nakikita natin ang larawan kung ano ang ating anyo. Di ba? Hindi kailanman natin may lalarawan ang anyo ng Diyos, sapagkat walang katawan tao ang Diyos tulad ng sa atin. Ginawa tayo ng Diyos upang siya'y ilarawan kung ano ang tulad niya sa pamamagitan ng ating mga pag-uugali. At nilikha niya si Adan. Noong una, nalugod ni Adan ang Diyos dahil nilarawan niya ang katangian ng Diyos ayon sa pagkakalalang sa kanya. Isang araw ay sinabi ng Diyos, "Hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong." Kaya gumawa ang Diyos na isang babae upang makasama at makatulong ni Adan. Ano nga ulit ang pangalan niya? Magaling. At yun nga ay si Eva. Gumawa ang Diyos ng dalawang tao, nilikha ayon sa kanyang larawan na maglalarawan kung ano ang tulad niya, ayon sa kanyang kagustuhan na gawin nila. Kagaya nila Adan at Eva, ikaw at ako ay nilikha din ng Diyos. Ngunit ang tanong, atin bang nilalarawan ng Diyos? Magbalik tayo sa ating kwento at alamin kung ano ang sumunod na nangyari. Inilagay ng Diyos sina Adan at Eva sa isang kahangahangang halamanan na puno ng mabubuting bagay para sa ikasasiya nila, na kung saan maaari nilang makasama at makausap ang Diyos sa lahat ng araw sa kanilang halamanan, na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Pinagsabihan sila ng Diyos na huwag nilang kakainin ang bunga ng punong kahoy na iyon, kundi mamamatay sila. Ano ang gagawin mo kung binalaan ka ng Diyos ng ganon? Lalayuan mo ba ang punong kahoy na iyon? Alamin natin kung ano ang ginawa nila. Ang Biblia ay nagsasabi na nilapitan ng isang ahas si Eva. Ngunit ito pala ay ginamit ng kaaway para tuksoin siya. Sinusubukan ni Satanas na linlangin si Eva na sumuway sa Diyos. Sinabi na Satanas, "Totoo ba ang sinasabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Ipiniliwanag ni Eva sa kanya na maari silang kumain mula sa lahat ng mga punong kahoy sa halamanan, maliban sa punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ipiniliwanag niya na pinagsabihan sila ng Diyos na huwag silang kakain mula sa punong kahoy na iyon, sapagkat kapag ginawa nila, sila'y mamamatay. Sinagot siya ni Satanas ng isang kasinungalingan, "Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay." Wika ng ahas sa babae, sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga ngayon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo ay magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Nakinig muna si Eva sa sinabi ni Satanas, at pagkatapos, nagsimula siya mag-isip tungkol sa sinabi niya. Ang mga kaisipang ito nagdulot ng kanyang pagsuway. Tumingin siya sa punong kahoy na iyon at inisip ang tungkol sa sinasabi ng ahas. At hindi nagtagal at kanyang kinuha ang bunga at kinain ito. Ano ang nangyari kay Eva? Sa sandaling iyon, sinaway niya ang Diyos at siya'y binago. Sinasabi ng Biblia na nagkaroon siya ng likas na kasalanan, likas na gustong gawin ang mga maling bagay, at ang pagsuway sa Diyos ay kasalanan. Nakagawa na rin ako ng ganong mga bagay at alam kong kayo rin. Kaya nakikita ninyo, tayong lahat ay tulad ni Eva na sumuway sa Diyos.
Nadawit ka na ba sa gulo kailanman at nagmamadaling kang mandamay ng iba? Ganoon ang ginawa ni Eva. Inalok niya ng kaunting bunga si Adan at siya din ay sumuway sa Diyos. Ngayon, ang pagkatao ni Adan ay nagbago. Siya ay naging makasalanan na din. Sina Adan at Eva ay nilikha pa rin ayon sa larawan ng Diyos. Subalit ngayon ay hindi na niliganap na nailalarawan ang tulad ng Diyos dahil sa kanilang mga likas na kasalanan. Nagkaroon sila ng anak, ngunit ang nakakalungkot kahit ang sanggol na ito ay nagtataglay na rin ng kasalanan. Tama ang iyong narinig, isinilang na siya na may likas na kasalanan. Buhat sa kasalanan ng kanyang mga magulang. At ganoon din sa atin, tayo ay nagtataglay ng likas na kasalanan. Anong ginawa at gagawin ng Diyos? Bago ginawa ng Diyos sina Adan at Eva, alam niya na sila ay magkakasala at hindi nila kayang iligtas ang kanilang mga sarili mula sa kanilang mga kasalanan. Kaya mayroon siyang plano sa mundo upang pagbayaran ng ating mga kasalanan. Diyos anak ay nagkatawang tao, dumating dito sa mundo. Ngunit ang ating pinagkaiba sa Diyos anak na si Jesus ay wala siyang kasalanan. Si Jesus nagsimulang lumaki, patuloy ng ating paglaki, hanggang sa siya'y umabot sa hustong gulang. Nabuhay siya sa mundo ng 33 taon. At kailanman ay hindi nagkasala kahit sa kanyang kaisipan. Dumating ang panahon para kay Jesus na pagbayaran ang ating mga kasalanan. Siya'y ipinako sa krus. Si Jesus ay binaba ng kanyang mga kaibigan mula sa krus at siya'y inilibing. Ngunit isa sa magandang balita, makalipas ang 3 araw, siya ay muling nabuhay. Si Jesus ay muling nabuhay, ngunit naluluwalhati na ang kanyang katawan. Siya ay nanirahan pa sa mundo ng 40 araw na nagtuturo sa lahat ng sinumang nais makinig sa kanya. At ang ginawa ng ating Panginoong Hesus ay sapat at ganap ng kabayaran para sa ating mga kasalanan. Tayo na iligtas dahil sa kanyang ginawa at hindi sa ating mga gawa. Ang kailangan lang natin gawin ay buong pusong magtiwala roon. Sa pagpunta ni Jesus sa langit, nakita siya ng mga tao na umahon mula sa lupa at nawala sa mga ulap. Ang Biblia ay nagsasabi na naroon siya sa ngayon at ipinaghahanda ang lugar para sa lahat ng mga kabilang sa kanya. Isang araw ay muling darating si Jesus upang dalhin ang kanyang pamilya sa langit, upang kasama niyang mabuhay magpakailanman. Tinupad ni Jesus ang kanyang pangako at ipinagkaloob ang banal na Espiritu upang baguhin ang puso ng mga tao. Tutulungan ng banal na Espiritu na ang mga tao ay simulang maunawaan na ang Panginoong Hesus ay totoong Diyos, na inialay niya ang kanyang buhay upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. At sa pagkaunawa, hilingin na mapasama sa pamilya ng Diyos. At isa sa magandang pangako ng Diyos sa 1:12 ay nagsasabi, ngunit ang lahat na tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang mga Kristiyano ay mayroon pang suliranin sa kanilang dating pagkatao, kahit pagkatapos na sila'y nailigtas. Nakikita mo ang dating pagkatao ay naroon pa. Ngunit sa tulong ng Diyos ay patuloy tayong binabago. Ngayon ay wala na ito sa gitna ng ating buhay. Ang kagustuhan na malugod ang Diyos ay ang ninanais na natin ngayon.
Madalas, pinalulungkot natin ng Diyos sa pakikinig ng ating pang-sariling kagustuhan. Ngunit, muli, may magandang balita. Ang sabi ng Biblia sa 1 John 1:9, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ang ilan sa inyo ay maaring kabilang na sa pamilya ng Diyos. Ating siyang pasalamatan at hingin palagi na tulungang maalala na sumunod sa banal na Espiritu. Kapag binigyan tayo ni Jesus ng isang bagong pagkatao, ito ang pinakamahalagang bagay na maaring mangyari. Ito po ang kabuuan ng lahat ng Bible lessons mula sa Book D. Aralin 1, ang pamilya ng Diyos. Aralin 2, ang magpapalayok at ang luwad. Aralin 3, si David at si Goliath. Aralin 4, si Lazaro at ang mayaman. Aralin 5, ang magnanakaw sa krus. Aralin 6, ang mapapalad. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. All my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. All my inmost being, praise His holy name. I will trust in Jesus, I will trust in Jesus, I will trust in Jesus every day. He will walk beside me, He will always guide me. I will trust in Jesus every day. Trust, trust, I will trust in Him. Trust, trust, I will trust in Him. When I'm bad and cheery or I'm sad and teary, I will trust in Jesus all along the way. Beep, 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 we're on our way to Faith Highway, a highway of faith in Jesus Christ. Jesus Christ is the only way, the truth and the life. No one goes to the Father except by Jesus Christ. Have faith in Him, go on our highway of faith in Jesus Christ. Beep, 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 continue on our way, might be a long journey. Traffic may come, we'll reach our destination. Jesus Christ is the only way, the truth and the life. No one goes to the Father except by Jesus Christ. Have faith in Him, go on our highway of faith in Jesus Christ. Go, go, let's go together to faith, a highway of faith in Jesus Christ. Go, go, let's go together to faith, a highway of faith in Jesus Christ.
Jesus Christ is the only way, the truth and the life. No one goes to the Father except by Jesus Christ. Have faith in Him, go on our highway of faith in Jesus Christ. Hi! We're glad that you're able to watch the 3-part series of Book D entitled How Do I Know That I Will Live Forever? Not all 6 lessons in the book were discussed because that's not our intention. We only gave you an overview of the contents and also the segments therein. Part 1 addresses some of the many questions that children and even adults ask. Alam niyo po ba kung sino ang inyong unang mga magulang? Ang sagot ay sina Adan at Eva. Dala nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Our first parents, Adam and Eve, were given souls that could never die. But how about us? How do we know that we have a soul that will never die and it's fit for eternity? Part 2 focuses on the memory verses that support the Q&A in Part 1. Genesis chapter 2, verse 7. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Alam niyo ba mga bata na ang unang hininga nating mga tao ay hininga ng buhay na nagmula sa Diyos? O, di ba? Napaka-espesyal nating mga tao para sa Diyos. Our answers to life's important questions must be backed up by the Word of God, which is the foundation of our faith. 1 Thessalonians 5:23b says, Now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Likewise, Psalm 42:1-2 says, As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? This proves how strong our yearning for God is. Why? Because we were made to make connection with Him. He alone can satisfy our heart's desire. Part 3 gives us a glimpse of one Bible lesson out of 6 in the book. Yes, all people are created in the image of God, but not all belong to the family of God because of our sinful nature. Our strengths and good works do not merit inclusion to the family of God. But because of the loving sacrifice of Jesus Christ on the cross, salvation, redemption, and adoption to the family of God were made possible. As God's children, the story found in Jeremiah 18 also tells us that He is the potter who knows very well how to shape us just like clay, so that our character would reflect His glory. This process of breaking, molding, sanctifying us, we willingly go through because we desire to glorify Him in present life, and we believe by faith that we will enjoy eternal life with Him. Psalm 103 verse 1 says, Praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise His holy name. So leaders, teachers, parents, and youth, we hope that Book D would be a blessing to your church, school, organization, and home. Study it and teach it to the next generation. Until next time. Thanks for watching. If you're new here, subscribe now. Continue to like and share our videos.
To know more about us, visit our website www.cc.org.ph. Faith Highway!